Sa ilalim ng nagliliwanag na kulay kahel na kalangitan, habang ang araw ay dahan-daang lumulubog sa ibabaw ng malawak na lungsod, nagsisimula ang kwento. Ang buong lugar ay nababalot ng ginintoang sinag na sumasalamin sa ilog at mga tulay. Nakatayo siya sa loob ng masikip at maingay na tren, nakahawak sa tali habang bitbit ang kanyang katamtamang laking bag. Ang bawat tunog ng paggalaw ng sasakyan ay tila dagdag bigat sa kanyang pakiramdam. Isang mahina at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ekspresyon na nagpapakita ng matagal ng paghihirap at kawalan ng pag-asa. Pang-5 at pang-6 na larawan. Biglang napasinghap siya at tumulo ang isang butil ng pawis sa kanyang noo. Bulong niya sa kanyang sarili, punong-puno ng damdamin, pagod na ako. Ang bawat galaw ay tila kabigatan, ang kanyang katawan ay ubos na sa lakas. Biglang umalangaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng tren, ang susunod na istasyon ay Yoedo. Yoedo Station. Ang pinto ay nasa iyong kaliwa. Lalong sumikip ang paligid habang naghahanda ang lahat sa pagbaba. Nagsimula na ang pagtutulakan. Sinubukan ng lalaki umusad at sinabing, lulusot ako. Ngunit ang iba ay galit na sumigaw, hoy! Huwag kang manulak. Napahinto na lamang siya at napakunot ang kanyang noo, puno ng inis sa isipan, naku naman, ang mga kabataan talaga ngayon. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at tila may napagtanto o nakitang kakaiba. Sa loob ng tren sa linyang siyam na pauwi, isang bagay ang kanyang napansin, isang bakanteng upuan. Mabilis siyang humakbang at umupo rito, kasabay ang malakas na tunog ng pagpagan ng kanyang pakiramdam. Nakaupo na siya ng maayos, mahigpit na niyakap ang kanyang bag sa dibdib habang dahan-daang humihinga ng maluwag at tila nawawala ang bigat sa kanyang pakiramdam. Hinga, sa wakas ay nakahinga rin ako, bulong niya. Napakasarap ng pakiramdam na ito, parang nasa langit. Dito na ipinakilala ang kanyang pagkatao, si Manager Oh Hyun-min. Siya ay nasa edad 33. Isang makinang na alaala ang dumaan, pumasok siya sa S University Business School bilang una sa klase, at nagtapos bilang valedictorian. Naipasa pa niya ang pagsusulit para maging CPA habang nag-aaral pa lamang. Dahil sa kanyang husay, tinanggap siya sa isang malaking kumpanya bilang pinakamahusay na empleyadong kumuha. Bukod pa rito, siya ang naging pinakabatang manager sa kasaysayan ng kumpanya, at tila tiyak na siya na ang uupo sa pwesto ng pinakabatang ehekutibo. Sa tuwing may proyektong nahihirapan o nabibigo, iisa lamang ang laging sinasabi ng mga matataas na opisyal sa pulong. Ibigay niyo yan kay Oh Hyun-min. Kilala siya bilang ang taong kayang gawin ang imposible, ang taong hindi natatalo at laging nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Iyan ako, si Oh Hyun-min, bulong niya sa sarili habang nakaupo. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ngunit, ang 3 buwang walang humpay na pagtatrabaho at pag-o-overtime ay labis na paraan kahit para sa kanya. Unti-unting dumilim ang kanyang paningin at biglang nawala ng malay. Biglang nagdilim ang paligid at narinig ang nakakagulat na tunog ng pagputol ng kadena o pagkabiyak ng kawalan. Biglang nagmulat si Oh Hyun-min, nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot habang may tumutulong laway sa kanyang bibig. Ha! Nakatulog ba ako? Agad siyang tumangala sa langit, puno ng kaba, huwag namang sabihing nalampasan ko na ang babon ko, tama ba? Ngunit sa halip na ang tren, nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang nakakatakot na bangin at kuweba. Nakaupo siya sa isang napakalamig at matulis na trono na yari sa yelo o bato, sa gitna ng madilim na lugar. Sa ibaba, maraming maliliit at berdeng nilalang, mga goblin, ang sabay-sabay na sumisigaw at nagbubunyi, Kya. Kikya, tila siya ang kanilang pinuno. Lumapit pa ang iba, nakataas ang mga kamao at nakanganga sa tuwa at paghanga sa kanya. Ang iba ay halos umiiyak na sa labis na emosyon habang patuloy sa pagsigaw ng kagalakan. Tinakpan ni Hyun-min ang kanyang mga mata gamit ang braso, habang naririnig ang nakakabinging ingay sa paligid, hindi makapaniwala sa kanyang kalagayan. Lalong namutla si Oh Hyun-min, nanginginig sa takot at pagkalito habang sinusuri ang kanyang sarili at ang paligid. Sa ibaba, nagpapatuloy ang magulong pagdiriwang ng mga goblin, may nagtatamblang, sumisigaw ng Kya, at tila walang katapusan ang kanilang tuwa sa kanya. Napabuntong hininga siya ng malalim, halos walang boses sa labis na pagkabigla, napahawak siya ng mahigpit sa kanyang ulo, tila sesabog ito sa bigat ng pangyayari at pagod. Sa isip niya, paulit-ulit ang bumabalik na alaala, 3 buwan ng walang tigil na pagtatrabaho at overtime.
Napagtanto niya sa sarili, siguro ay namatay na ako dahil sa pagod, o baka naman nabaliw na ako ng tuluyan. Mula sa mataas na pwesto, kitang-kita siyang nakaupo sa ibabaw ng malaking plataporma habang ang libu-libong goblin sa ibaba ay patuloy na nagbubunyi. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya, nakaluhod, nakataas ang mga kamay, at sumisigaw bilang pagpupugay sa kanilang bagong pinuno. Puno ng pawis at panginginig ang mukha ni Hyunmin. Halos hindi siya makahinga sa takot habang patuloy na naririnig ang nakabibinging sigaw ng mga nilalang sa paligid. Nanatili siyang tahimik, ang isipan ay gulong-gulo at puno ng pagdududa sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Muling tiningnan niya ng maigi ang isa sa mga ito, berdeng balat, mahahabang tainga. Walang duda, nakumpirma na niya sa sarili, kahit anong tingin ko, mga goblin nga ang mga ito. Ang uri na nakikita mo lang sa mga laro o anime, lalong nanlaki ang kanyang mga mata, tila may isa pang mas nakakagulat na katotohanang nagbabadya. Ngunit, biglang lumuhad ang isang goblin sa harap niya, nakayuko ng buong buo at sumisigaw ng, "Aking Panginoon." At hindi lang isa, lahat sila ay umuyukod at nagpupugay ng may halong luha at tuwa. Nagpupugay ang lahat sa kanya, na tila ba siya ang matagal na nilang hinihintay. Ang ating Panginoon ay dumating na sa wakas. Mula sa ibaba, sabay-sabay na sumisigaw ang lahat ng goblin, "Mabuhay ang ating Panginoon." Habang nakaupo si Hyunmin sa trono na yari sa bato, nanatiling tulala si Hyunmin. Ang kanyang isipan ay puno ng gulat, nagsasalita sila. Ang mga goblin, nagsasalita sila ng wikang Koreano, at napakahusay pa nito, lalong kumunat ang kanyang noo at nagpawis sa pagkalito habang patuloy na naririnig ang pagpupugay nila. Tanong niya sa sarili, hindi makapaniwala, pero bakit nila ako tinatawag na Panginoon? Tinutukoy ba nila ako? Biglang may isang maliit na aninong mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Isang napakaliit at nakakatuwang goblin ang huminto sa harap niya. May suot itong pulang bandana at iniaabot ng may pagmamalaki ang isang makintab na prutas, "Aking Panginoon. Kain po kayo." Tinanggap ni Hyunmin ang prutas nang nanginginig ang kamay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pagtataka at kawalan ng masabi. Gulat na gulat si Hyunmin habang nakatitig sa prutas, "Ano ito? Wala pa akong nakitang ganitong uri ng prutas kailanman." Mas lalo siyang nagtaka nang hawakan ito, imahinasyon ko lang ba ito? Pakiramdam ko ay may pumipintig sa loob ng balat nito. Napakunot ang kanyang noo at lalong nakaramdam ng kaba, habang ang paligid ay unti-unting nababalot ng mahiwagang liwanag. Ang lahat ng goblin ay nakatingin ng may paghanga at pag-asa, tila ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Napaisip siya, parang nagiging masama akong tao kung hindi ko ito kakainin sa harap nila. Nanginginig ang kanyang kamay at buong katawan sa bigat ng sitwasyon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa gitna ng lahat, biglang pumasok sa isip niya ang huling alaala, ang huling kinain ko, ay ang simpleng kimbap sa tindahan. Hayaan na nga, sa isip niya. Walang pag-aalinlangan, dinala niya ang prutas sa kanyang bibig at kinagat ito ng buong tapang. Nanlaki ang mga mata ni Hyunmin sa matinding gulat, tila may bigat na dumagan sa kanyang buong pagkatao. Sa ibaba, ang mga goblin ay nagpupuri at nagbubunyi, tila isang dakilang milagro ang kanilang nasasaksihan. Ngunit nagbago ang isip ni Hyunmin, "Sandali, napakasarap pala nito. Ito ang pinakamasarap na prutas na natikman ko." Lalong nagningning ang mga goblin sa tuwa at sumigaw ng malakas, buong pagmamalaki ang kanilang ipinapakitang kagalakan. Sinubukan niyang magpakahinahon at bulong sa sarili, kung tutuusin, prutas lang naman ito, ngunit hindi na may kakaila ang kakaibang pakiramdam. Biglang kumulog ang paligid at napuno ng kakaibang kuryente ang hangin, nagsimulang manginig at manghina ang kanyang buong katawan. Napilitan siyang bumagsak mula sa trono at lumuhad sa harap ng maliit na goblin. Hinawakan niya ang kanyang ulo na tila paputok sa sakit at pagkahilo, "Bigla, nakakaramdam ako ng hilo." Napagtanto niya ang katotohanan sa gitna ng pagkahilo, hindi maaari, dahil ba ito sa prutas na kakakain ko lang. Sa gitna ng pagkalito, biglang lumitaw ang isang kakaibang asul na bintana sa kanyang paningin. Ipinakita nito ang kanyang buong katayuan. Pangalan, Oh Hyunmin. Titulo, Panginoon. Teritoryo, Lambak ng Pulang Bato. Populasyon, 47. Katangian, overtime, pagsasalita. Mga kasangkapan, wiki. At higit sa lahat, may nakalagay na bilang ng oras, digmaan ng pagkawasak, 4 na araw, 3 oras, 5 minuto, at 58 segundo.
Nanlaki ang kanyang mata at napatulala sa lumulutang na imahe, punong-puno ng pagtataka. Ano ito? Bulong niya, habang napagtantong isa itong hologram. Paulit-ulit na tumunog ang bilang ng oras, tick, tick, habang lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa takot. Ang impormasyon ay nanatiling nakapako, at ang oras ay hindi tumitigil sa pagbaba. 4 na araw, 3 oras, 5 minuto, at 46 na segundo. Digmaan ng teritoryo. Ang oras ay talagang bumababa. Tanong niya sa sarili, hindi maunawaan ang nangyayari. Sa huli, humarap siya sa hologram at diretsyong nagtanong, ano ba ang digmaan ng teritoryo? Wala akong alam tungkol dito, bulong ni Hyunmin, puno ng pagkalito sa kanyang nararamdaman. Biglang umilo ang pulang babala, sinasagot ang iyong tanong. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at kaba. Lumitaw ang paliwanag, digmaan ng teritoryo, isang labanan gamit ang lahat ng yaman upang ipagtanggol ang lupain at ang mga mamamayan nito. Nanlungo si Hyunmin sa nakita. Ano? Sino ang nagsasalita? Sigaw niya, habang nakatitig sa lumulutang na hologram. Hindi maaari, nanginginig niyang sambitin, hindi makapaniwala sa nangyayari. Muling lumitaw ang impormasyon kasama ang salitang, wiki. Napagtanto niya, sinagot ba talaga ng bagay na ito ang tanong ko? Nag-alok ang sistema, kung nais mo. Maipapaliwanag ko ang pinagmulan at kasaysayan ng digmaan ng teritoryo. Ngunit mabilis na tumanggi si Hyunmin, huwag na, huwag na. Kalimutan mo na iyon. Sa huli, sumigaw siya sa kawalan, saan ba talaga ako? Kanina lang ay nasa tren pa ako, paano ako napadpad sa ganitong lugar? Tanong niya, habang pilit na inaalala ang huling sandali bago siya nagising sa kakaibang mundong ito. Biglang umilo ang pulang babala, sagot ng wiki, habang nakatanaw si Hyunmin sa malawak at bato-batong kabundukan. Ipinakita ng sistema ang katotohanan, ito ang kaharian ng mga demonyo. Nasa matayog na bangin siya, at sa ibaba ay makikita ang hukbo ng mga goblin. Dagdag na impormasyon ang lumitaw, masyadong mababa ang antas ng iyong teritoryo upang maibigay ang eksaktong lokasyon. Nanlaki ang mga mata ni Hyunmin sa takot at gulat, kay kaharian ng mga demonyo. Teka, dinala ba ako rito nang hindi ko sinasadya? Napaupo siya sa malamig na bato, puno ng pagkalito sa paligid. Hindi siya natuwa sa kaunting impormasyong ibinigay. Ano, yun lang ba? Bigyan mo ako ng mas detalyadong paliwanag. Ngunit tumugon muli ang sistema, hindi makasagot dahil sa mababang antas ng teritoryo. Nanlungo siya sa narinig. Galit na sumigaw si Hyunmin, niloloko mo ba ako? Kung ganoon, paano ako makakabalik sa aking mundo? Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay muli ang parehong mensahe, hindi makasagot dahil sa mababang antas ng teritoryo. Biglang dumagundong ang paligid at bigla siyang napadpad sa isang matigas at malamig na trono na yari sa yelo at bato. Namumutla at nanginginig, sinubukan niyang mag-isip, ngunit tila mahina pa rin ang kanyang katawan at diwa. Pinilit niyang kumilos, puno ng pagkalito sa biglaang pagbabago ng kanyang kalagayan. Upang makasiguro, mahigpit niyang kinurot ang kanyang pisngi, nararamdaman niya ang matinding kirot. Sa wakas ay napatunayan niya sa sarili. Tiyak na hindi ito panaginip. Sa sobrang gulat at takot, hawak niya ang kanyang ulo at malalim na napabuntong hininga. Sinubukan niyang pakalmayin ang sarili, sige lang. Sa huli, tinanggap niya ang katotohanan at sinabing, sa tingin ko, nakuha ko na ang punto. Nakaupo sa kanyang yelong trono, bulong ni Hyunmin sa sarili, digmaan ng teritoryo. Ibig sabihin ba nito ay inuutusan akong makipaglaban sa isang digmaan? Biglang lumitaw ang sagot ng sistema sa matingkad na pula, tama. Dahan-daang iminulat ni Hyunmin ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla at pangamba sa nalaman. Lumingon siya at nakita ang kanyang mga nasasakupan, napakaraming nilalang na tila mga goblin. At ang aking mga mamamayan, ay mga goblin pala, aniya sa isip. Isang malapitang tingin sa kanilang mga mukha, bakas ang kalumbayan at takot sa kanilang mga mata. Tila payat at mahina ang pangangatawan ng bawat isa, walang kalaban-laban ang anyo. Kahit ang kanilang ekspresyon ay tila walang pag-asa, tila hindi pa nakakakita ng tunay na pag-asa sa buhay. Mula sa kanyang mataas na kinatatayuan, napailing si Hyunmin, nakakabaliw, lahat sila ay mukhang kulang sa nutrisyon. Sa huli, napagtanto niya ang katotohanan, kalimutan na ang digmaan, kahit sa simpleng laban lang, matatalo sila agad laban sa akin. Hindi makapaniwala at puno ng galit, sumigaw siya sa sistema, Hoy, Wiki! Paano ako mananalo gamit ang mga katulad nila?
Dahil sa takot sa kahihinatnan, nagtanong siya ulit, ano ang mangyayari kung matalo kami sa digmaan ng teritoryo? Biglang nagpakita ang nakakakilabot na babala, may napakataas na posibilidad ng kamatayan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dagdag na paliwanag ng sistema, kapag natalo ka, ang Panginoon ng kalaban ay magkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa iyong buhay at kamatayan. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Lalong lumala ang sitwasyon nang lumabas ang istatistika, ayon sa datos, 99.95% ng mga Panginoong natalo ay namatay. Napabuntong hininga siya ng walang pag-asa. Sa sobrang inis at takot, napabulong siya ng masiglang salita, buwizat. Napagtanto niya na pareho lang ang pakiramdam, na sa totoong buhay man o dito, pare-parehong kalokohan lang ito. Bumalik ang alaala ng kanyang dating buhay, puno ng hirap at kawalan, walang pondo. Walang tauhan. Puno ng pagod at bigat ang kanyang balikat. Walang oras, bulong niya habang tinitingnan ang kanyang relo, nagmamadali sa lahat ng gawain. Ngunit hindi siya makahinto, pero kailangan pa ring tapusin ang ulat. Bukas na ng umaga, dagdag niya, halos manghina sa bigat ng responsibilidad. Sa gitna ng panganib, napagtanto niya, kahit dito, kailangan kong itaya ang buhay ko para lang makapagtrabaho. Parang eksaktong katulad lang ng totoong buhay, aniya, puno ng pait sa kanyang nararamdaman. Muling humarap sa sistema at tumawag, Wiki. May huli akong itatanong sa iyo, seryoso niyang wika mula sa kanyang trono. Kapag patuloy akong nanalo at tumaas ang antas ng aking teritoryo, may pag-asa sa kanyang mga mata, nagtanong siya, kapag nagtagumpay ba ako at tumaas ang antas ng teritoryo ko, makakauwi na ba ako? Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, sumasagot ang Wiki. Isang simpleng salita ang narinig niya, maaari. Bahagyang gamaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sumunod ang babala, gayunpaman, ang tsansa ng bagong Panginoon na manalo sa unang laban ay. Hindi na niya ito hinintay matapos. Tumayo siya at winasiwas ang sinabi, kalimutan mo na lang. Dahan-dahan siyang humakbang palayo, puno ng determinasyon sa kanyang kilos. Lalong bumilis ang kanyang lakad, handang harapin ang anumang nakatadhana. Isang mabigat na katotohanan ang lumitaw, 4 na araw na lang, mamamatay na ako. Sa gitna ng kakaibang lugar, humarap siya sa kanyang kapalaran, nasa harap niya ang kanyang mga nasasakupang goblin. Sa harap niya ay ang kakaibang mundong ito, napapaligiran ng maraming nilalang na goblin. Isang mabigat na hakbang ang kanyang ginawa, puno ng determinasyon sa kabila ng panganib. Sa likuran niya ay ang isang maliit na goblin na may pulang bandana, habang siya ay nakatayo sa bangin at nag-iisip, digmaan ng teritoryo o anuman. Ang kawawang goblin ay tila walang alam, nakaturo sa sarili at nagtataka, wala pa akong alam tungkol dito. Ngunit sa likod nito ay ang matitikas at matatapang na mandirigmang goblin, nakatingin ng matalim at handang lumaban. Ngunit sa huli, napagtanto niya, habang nakaharap sa madilim na daanan, may 4 na araw pa naman ako, hindi ba?